Talagang kinuyog, pinagtulong-tulungan ng maraming galit itong si Bongo. Nako, ay pumapalag-palag pa ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto ay bigla ho nga pinagtulong-tulungan ito. At kahit gaano katigas itong si Bongo ay sa kabila ho ng maraming taong bayan na nagagalit sa kanya, ay bigla hong kinuyog at pinagtulong-tulungan, ay hindi ho nakapalag. Pumapalag ho, but hindi na ho nakapalag. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, ay halos magmakawa dito eh. Ito nga si Bongo, sa dami ba namang galit dito, ay ipinadama lalo ang kanilang galit nang sila ho ay mag-ipon-ipon para nang sa ganon biglang kuyugin at pagtulungan itong si Bongo. Ito ang kanyang matinding sinapit. Tingnan nyo kung paano pumalag dito si Bongo. Mga kaibigan, huwag nyo pong kaligtaan panoorin, patapusin ang vlog na ito, dahil nasa ganun ho, para makita nyo, mapakinggan, mapanood kung anong klaseng senador pumalag habang kinukuyog ng taong bayan na maraming galit sa kanya, itong si Bongo. Nako. Shout out po sa lahat. At yung baha dyan sa PGH, pakita lang yung picture. Hindi po na-address. Nakaikot ko sa mga hospital silang binabaha, pero yung budget... Talaga nga yan po si Bongo. Sa bandang gitna nito mga kaibigan, ay ibabahagi ko po sa kanya kung paano po siya kuyugin at pagtulong-tulungan ng napakaraming galit sa kanya. Ito po muna natin, ito muna ang ibahagi ko sa inyo. Itong dahilan kung bakit siya pinagtulong-tulungan, mga kaibigan, ng maraming galit. Ito po. ng health sa ngayon, halos triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. 880 billion ang DPWH, 313 billion lamang po ang para sa health. Nako, yan ang galing mambodol, ano? Iyan po si Bongo, mga kaibigan. Nagpapaawa, malumana yan salita, taktika niya yun eh. Patapusin po natin. Napapansin ko po sa taas na nilalagay po itong mga flood control sa walang tao at walang pinipigil na baha. Ay, ano to? Bulahin mo ang sarili mo, Bongo. Habang siya ay nagsasalita, ay marami pong nagtulong-tulong dyan. Mamaya ko po ipapaliwanag. Ayan po ay naganap kahapon dito sa hearing ng flood control. Nagbigay po siya ng pambungad na pananalita, at ang sabi nga niya ay ito nga, ulitin ko po para mas malinaw, mga kaibigan. Ito. At yung baha dyan sa PGH, pakita lang yung picture. Hindi po na-address. Nakaikot ko sa mga hospital silang binabaha, pero yung budget ng health sa ngayon, halos triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. 880 billion ang DPWH, 313 billion lamang po ang para sa health. Napapansin ko po sa taas na nilalagay po itong mga flood control sa walang tao, walang pinipigil na baha. Ay, anong galing mambudolo nito si Bongo, mga kaibigan. Ito, mga kaibigan, isa pa ibabagi ko po sa inyo, talagang matindi ho. Ito pa, mga kaibigan, nasana nandiyan, naka-flash sa screen. The flood, nasana? Okay. The flood problem demands the unwavering attention of the government. Let us make corrupt official accountable. Yan ang galing magsalita, yan ang galing mambodol, ano? Let us make corrupt official accountable. Bakit ninyo inaccountable si Sara Duterte? Mga kaibigan, alam ko po na makukuha nyo ang gusto kong ipunto dito.
nagsasalita ho siya tungkol dito sa ika nga po'y flood na iniimbestigahan. Ay siya po ang dapat imbestigahan dito. Mga kaibigan, bilyones na pera ho ang in-awards dito sa tatay niya, sa utol niya, na bawal ho yun. Na hindi po alam kung saan napunta itong flood control na ito na budget, mga kaibigan. Noong panahon ni Digong, sangkot ho ito sa face mask na bilyones din. At sangkot din ho ito sa flood control project na ang nagmanipula ay ang kanilang pamilya, kapatid at tatay. Ngayon din, dito ho, sa panahon ni ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay sangkot din po ito. Bakit makikita po natin nag-i-speech na sinasabi niya ay accountable, kailangan parusahan ang mga sangkot dito? Ay di parusahan mo ang sarili mo, nagmamalinis di ba? O naglilihiso ng isyo, mga mahal kong taga-subaybay. Huwag po tayong maniwala sa mapanglinlang na tao katulad doon ito. Ito po ay nagbabalat kayo, haharap sa social media, magpapa-interview, press conference ng kanyang sarili ho ay halos magtawa, nagmamakaawa o magpaawa yung body language niya. Para na siya ganun makakuha ng simpatiya. Ba't mga kaibigan, tandaan po natin, ito po ang dapat imbestigahan. Dahil yung pamilya ho nito, tatay, kapatid, ay doon po binigay ang pera na bilyones na dapat po yun sa flood control, na yan din po ay bawal dahil dyan ho nagmumula ang korupsyon. Tapos ngayon babalik ta rin ang pangyayari. Sinisisi ay gobyerno. Aba mga kaibigan, talagang walang mangyayari pag ganito ho. Siya ang inaakusahan, siya pa ang mag-aakusa. Ay kung nagagawa mo yan nung panahon ni Digong Duterte ng iyong amo, dito sa Pangulong Bongbong Marcos, nakagalang-galang, sana naman hindi mangyari yan. Kahit kami nananawagan, pagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos, alam ko, ikaw ay desidido na dapat imbestigahan ito. Sana ho, hindi ito mapunta sa ikangapoy sa wala. Dapat parusahan dito itong si Bongo at ang mga kasangkot nito at marami pang iba. Kaya't mga kaibigan, maliwanag ko dito, disclaimer lang, para hindi kayo mabiktima ng anumang fake news. Nasabi po natin na itong si Bongo ay kinuyog at pinagtulong-tulungan ng maraming galit sa kanya. Dahil puntahan nyo po ang bawat upload nito. Ang dami yung nagbibigay na public opinion. Kalat na kalato sa malaking stream media, social media, na ito ay kinukuyog at pinagtutulungan sa pamagitan ho ng kanilang public opinion, na dapat ho ito ay managot, imbestigahan at ikulong dahil ito po ay sangkot sa dito po, korupsyon sa flood control project. Inuulit ko po, hindi po siya pinagtulong-tulungan sa pamagitan ng anumang komisyon, suntukan o ano pa mang komisyon, sa pamagitan lang po ng public opinion ng kasamahan natin na taong bayan, pipirang kanyang tagasunod. Napakarami ho ang nagbibigay ng kanilang salubin. Dapat ito kasuhan, imbestigahan at ikulong, panagutin. Sa like ko sa video na ito. Maraming salamat, bye-bye. Palakpakan.